sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiyawit, magsiyawit, magsiyawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama po sa panalangin ang ating mga kapatid na OFW. Lalo na yung mga may pinagdaraanan sa buhay, pagdasal natin ang mga taong ito. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob sa aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya nakaanib ng sekta ng mga Saduseyo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, "Ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo't nagtuturo sa mga tao." Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo, kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas.
Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya at naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at di lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Gaano nga ba tayo kamahal ng Diyos? Well, first of all, hindi po ako naniniwala na pwede nating fully ma-explain at maintindihan din naman kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung yung gaano nga lang po nating kamahal ang isang taong mahal natin, hindi natin ma-explain. Yun pa kayang pagmamahal ng Diyos sa atin? Come on. Besides, ang isa pang patunay na hindi natin fully ma-explain ito ay yung pinagninilayan nating gospel verse says ngayon. Lalong-lalo na yung pinakauna nga, yung gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. John 3:16. Palagay ko, pinakasikat sa lahat ng mga Bible verses. Marami ang may alam nito sa iba't ibang panig ng mundo. Madalas kino-quote ito. Madalas nating makikita ito na nakasulat sa t-shirt, sa mugs, sa iba't ibang mga advertisement. Isa pa, hindi lamang po minsang lumalabas ang readings na ito sa buong taon. Madalas lumalabas ito. Bukod pa siyempre, sa ang lahat ng mga readings naman ay tungkol sa pagmamahal ng Diyos, kaya maikukonekta natin dito. Dito pa rin babagsak sa verse na ito. And so, what I mean is, hindi lamang natin minsang pinagninilayan ito sa buong taon. Pakaraming beses. And yet, may meaning pa rin tayong nakakatas. May lesson pa rin tayong nare-realize. At may hamon pa rin tayong binabaon. Katulad na lang, hopefully, ng magiging pagninilay natin ngayon. Nasisimulan po natin sa isang tanong. Kung ano ang ibig sabihin ng sanlibutan dito?
Kasi ang sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, for God so loved the world. Ang ibig sabihin po ba nito ay yung dami ng mga tao sa mundong ito? Because you see, may mga nag-emphasize nito, may mga nagtuturo nito upang i-magnify kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Yung dami ng mga tao, mula pa kila Eva at kay Adan, hanggang sa ngayon, at hanggang sa mga susunod pang panahon, sapagkat ang Panginoon ang siyang simula at wakas, siyang Alpha at ang Omega. Kaya all-encompassing talaga ang pagmamahal niya. And so to think na nagagawang mahalin ng Diyos ang lahat ng tao who have swarmed across the earth and will still be living until the end of the ages. Matindi ang pagmamahal yun. Pero ang tanong, yun lang ba yun? Yun lang ba ang tanging sukatan upang masabi natin na matindi talaga ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Yung dami natin? Gumamit po tayo ng paglalarawan. Halimbawa po, ikaw ay isang magulang ng isang dosena mong mga anak na kaya mo namang suportahan sapagkat mayaman ka naman, makapangyarihan ka naman. So, doon pa nasusukat ng pagmamahal mo sa dami nila? Kayong kaya mo naman silang suportahan talaga? O mas nasusukat ng pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila, sa bawat pangangailangan nila, sa bawat pinagdaraanan nila, lalo pat mga pasaway sila? Hindi kaya mas nasusukat ang pagmamahal mo sa kanila sa aspetong yon at hindi sa aspeto lang ng dami nila? Well, I guess ganun din pagdating sa pagmamahal sa atin ng Diyos. At syempre, masigit pa dito. Ito ay usapin hindi ng quantity lang, kundi ng quality. Ito ay usapin hindi lang ng aspetong mathematical, kundi aspeto rin lalong-lalo na ng moral. Sa pagkatandaan po natin na ang pagkakaiba ng Diyos at ang sanlibutan ay hindi lamang yung punto na siya iisa at tayo bilyon-bilyon Hindi kundi yung punto na siya ay banal at tayong lahat ay makasalanan. Siya ay malinis at tayong lahat ay marumi. Siya ay mabuti at tayong lahat ay masama. So, nandoon pwedeng sukatin ang pagmamahal ng Diyos sa atin sapagkat minahal ng Diyos ang mga taong totally ay ibang-iba sa Kanya. So, minahal ng malinis ang marumi. Minahal ng mabuti ang masama. Minahal ng banal ang makasalanan. Yung sanlibutan na term dito, therefore, ay hindi dapat tingnan sa dami niya, kundi sa pagiging makasalanan niya. Sapagkat ang pinakamensahe ng John 3:16 ay hindi yung punto na napakadami ng tao, kaya napakadami rin ng pagmamahal na kailangan ng Diyos para mahalin tayo. Hindi. Kundi yung punto na napakamakasalanan natin. Kaya napakadakila din ng pagmamahal na kailangan o kinailangan ng Diyos upang tayo ay mahalin. Sa mga may asawa dito, o kahit sa mga magkasintahan pa lang, sige nga, nagmahal ba kayo ng isang taong kabaligtaran na kabaligtaran ninyo? Sa lahat ng aspeto. At nagmahal ba kayo ng isang taong kinamumuhian niyo at kumakalaban sa inyo? Romans 5:10. We were enemies of God. We were. Tayo mga kalaban dati ng Diyos. But God made us His friends through the death of His Son Jesus. Dito po natin makikita kung gaano pa tayo kamahal ng Diyos sapagkat isinakripisyo niya para tayo mahalin at upang tayo maging kamahal-mahal sa Kanya, upang tayo linisin niya, upang tayo pabutihin niya, upang tayo ihatid niya sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ay hindi isang anghel, hindi isang arkanghel, hindi ang lahat ng mga anghel, hindi ang lahat ng mga arkanghel, hindi ang laman ng kalangitan, kundi siya mismo, ang bugtong na anak mismo ng Diyos na si Kristo. Naalala ko tuloy yung isang inspirational na message dati na kung tatanungin daw po natin si Jesus kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Ang isasagot niya sa atin ay this much, habang nakaliyad ang kanyang mga kamay. Pero kung ikukonekta po natin sa ating pinag-uusapan natin ngayon, hindi po ito tungkol sa quantity na para bang I love you this much and not just this little or this, or this, or this, but this. Hindi ito tungkol sa haba, hindi tungkol sa dami, hindi ito tungkol sa quantity, kundi sa quality. Sapagkat sa paglalahad ng ating Panginoon Yesus, ng kanyang mga kamay, habang tayo sinasagot niya kung gaano niya tayo kamahal, ang sinisimbolo nito ay kung paano niya inilahad ang kanyang mga kamay nang siya ipako sa krus. Nang ibigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mabuhay. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Sana mga kapatid, sa tuwing tayo ay nakararanas sa mga matitinding pagsubok sa buhay na ito,
Ito ang maalala natin. Lalong-lalo na kapag tayo titingin sa ating Panginoong Hesus na kabayupay sa krus. Ma-realize sana natin, matanggap sana natin, paniwalaan sana natin, panghawakan sana natin. Tayo'y mahal ng Diyos. At mahal niya tayo hindi sa paraang tayo iisa lamang sa bilyong-bilyong tao sa mundong. No. Mahal niya tayo sa paraang kahit nag-iisa lang tayo. Yes. Hindi kalabis ang sabihin tayo ang kaniyang mundo. Na kung papaanong kahit para sa nag-iisang anak na pasaway, ay aalay pa rin ng mapagmahal na ina ang kanyang buhay. Mas lalong ganun ang Diyos sa atin. Sapagkat, minsan ay sabi na niya, ng pagmamahal niya sa atin na higit pa sa pagmamahal ng isang mapagmahal na ina. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang na mabaon natin mula sa ating pagninilay. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringin ng Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong mapanghawakan ng pagmamahal mo sa akin. Madalas na po naming naririnig ang gospel verse na pinagnilayan namin, pero marapat lamang na paulit-ulit naming isa ulo at isa puso. Dahil aaminin po namin hanggang ngayon, hindi pa rin kami fully convinced na mahal mo kami. But nothing is wrong with it. Napatunayan mo na ang lahat At pinapatunayan mo pa rin, kami ang may kulang. Kulang ang aming pagsampalataya. Kulang ang aming paninindigan. Kulang ang aming pagtitiwala. Panginoon, pasensya na. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi tayo kakalimutan. Siya ay muling babalik sa atin. Maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! At sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Dahil mahal ka ng Diyos. Hindi pwedeng wala. Ikaw naman, di ba't gagawin mo ang lahat para sa minamahal mo? Pero you suddenly will find yourself nakapos ang kakayanan mo. Hindi ganun ang Diyos. Kaya imposibleng walang magandang mangyari sa iyo. Lalo pat mahal ka ng Diyos. Lalo pat sumusunod ka rin sa kanyang mga utos dahil mahal mo ang Diyos. Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Pagtiwalaan mo lang siya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo.
kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Handog ng iyong sambayanang banal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagkapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikiasamang aming maasahan ay siya nawang umiral sa aming pamuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo. Asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat sa pag-aay ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal na buksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inihalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa, Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nang siya'y binyagayin siya na kainasa ni Kristo sa kamatayan, ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang panay mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang ipinagdarasal ang ating mga minamahal na yumaon na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng kapahamakan. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kapahamakan, sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan.
Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O Mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyo pong pagtulong na nagiging dahilan para matulungan niyo po kami na makatulong din po tayo sa iba. Maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary
Mother of the Lord. Hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and then. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at last and lay.